So, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala, si Rian Jane Ikot, mula sa Baitang 10 ng 10 Sigar. At magandang araw din po sa inyo, Ma'am Laude. So, ngayon, tatalakayin ko ang globalisasyong social culture. So, ano nga ba ang social culture? Ay mabilisang pagpalitan ng kultura, ideya at tradisyon, wika at iba pang aspeto ng lipunan mula sa ibang bansa. Dahil sa teknolohiya at komunikasyon, nagiging mas madali para sa mga tao ang makikipag-ugnayan at makaka-apekto sa isa't isa. So, sa pamamagitan ng globalisasyon, ang kultura ng ibang bansa ay nagiging bahagi na rin ng ating pang-araw na pamumuhay. Isa itong salik ng pagbabago sa mga gawi, paniniwala at ugali sa mga tao sa buong mundo. So, meron itong positibong epekto. Globalisasyong social-cultural sa mga positibong epekto ng globalisasyong kultura ay pagpapalawak ng kaalaman ng mga tao tungkol sa iba't ibang kultura. Natututo tayong maging mas bukas sa ideya at pananaw ng ibang lahi. Halimbawa na lamang sa maraming Pilipino ang natutong kumain ng sushi mula sa mga kulturang Hapon o magamit ng yoga sa galing sa India bilang paraan ng pagpapakalma ng isip. So, dahil dito, mas nagiging global ang pananaw ng mga tao at nadagdagan ang ating paggalang sa kakaiba. So, meron din itong negatibo. Kabilang ng mga positibong dulot ay may mga negatibong epekto rin ang globalisasyong social culture. Isa na rito ang unti-unting pagkawala o pagkalimot sa ating kultura. Halimbawa na mas binili ng mga kabataan ngayon ang manood ng mga K-pop o Hollywood kaysa sa pusalang pelikula o mga musikang Pilipino. So, nawawala rin ang paggamit ng mga katutubong wika at mas binibigyang halaga ang Ingles. So, dahil dito, may panganib na tuluyang mabura ang ating pagkakakilanlan bilang isang lahing Pilipino. So, anong halimbawa ng epekto? Magiging epekto ng globalisasyon, sociocultural sa paraan ng mga pananamit ng mga tao. Marami nang sa uso ng ibang bansa gaya ng Korean fashion, American, Swiss, Japanese, minimalist style sa pagkain ng mga fast food gaya ng mga McDonald's, Starbucks, at iba pa. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa mga edukasyon. Marami ding gumagamit ng internet-based learning mula sa ibang bansa gaya ng Coursera or YouTube. Bagamat nakakatulong, ikaw minsan ay natabunan na ang sariling produkto gawin. Mga dapat nating matutunan, umahalaga na matutunan natin ang tamang balanse sa pagtanggap ng dayuhang kultura at sa pagpapanatili ng sariling kultura. Natutunan na bukas ang mundo para sa mga bagong ideya, ngunit hindi rin ibig sabihin na ito ay isinisantabi na rin ang ating sariling tradisyon. So, matutunan din natin na sa bawat impluwensya ng ibang bansa, nararapat lang na piliin ang positibo at itakwil ang negatibo. Makikita ang kahalagahan ng pagiging mulat at mapanunwari sa mga pagbabagong dahil ng globalisasyon. So, sa kabuuan, ang globalisasyong socio-cultural ay may halong epekto sa ating lipunan. May mga positibong dulot, ito tulad ng mga mas malawak na kaalaman at pakikisalamuha. Ngunit may negatibo rin gaya ng pagkawala ng sariling kultura bilang mamamayan. Tungkulin natin gamitin ang globalisasyon bilang tanda para sa kaunlaran ng hindi kinakalimutan
ang ating pinagmulan. Ang kultura ay mahalagang bahagi na ng pagkatao, kaya dapat natin itong alagaan habang tayo ay makikibahagi sa mas malawak ng mundo. Ang globalisasyong socio-cultural ay mabilisang pagpapalitan ng kultura, ideya, tradisyon, wika, at iba pang aspeto ng lipunan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay marami din kayong natutunan tungkol sa globalisasyong socio-cultural.